adding soil on it. This your mommy's plant? Yeah. Is this your mommy's plant? Yeah. How about the daddy? Yeah. What's that, Papa? This is a garden soil, baby. Yeah. This one? This is a plant. Plant? This one? That's a shovel. Fufu? Shovel. Can you help me with this one? Put it in here. Okay. It's a baby. Okay. Hey, on the go. Daddy, what's that? This is a plant. What's that? That's a hammer. Hello mga kapag-asa, good morning. So ito na naman tayo no sa nakakagawian nating mga chores no, mga gawain sa bahay. So sa ngayon po naglalagay po tayo ng garden soil sa ating mga pananim no, sa ating mga halaman. So yung potting mix natin is galing sa ibak ng ating mga kambing at saka dun sa mga hinalong sawdust po no, or wood flakes doon na galing din po sa ipot ng mga manok natin no. So ayan guys, so napakalaking tulong po no, nagkakaroon po talaga ng utilization of waste no. So kumbaga ang practice po kasi natin dito sa ating munting tahanan po is as in we are trying na talagang zero waste po no. So wala po tayong sasayangin ng mga basura no, as much as possible is i-recycle po natin at i-reutilize po natin sila no, kasi para magkaroon din po ng halaga at makatipid din po tayo no. So kung titingnan nyo naman no, kung gaano kalusog ng ating mga halaman dahil nga po sa gawa ng practice natin na pag re-recycle po ng ating mga resources na nasa paligid po. So nagkakatulungan na ngayon no. So yung mga halaman natin is getting benefit coming from the waste of our animals, and then the animals too is also getting benefit coming from our mga plants no, kasi yung mga plants natin is yun din po yung nagbibigay sa kanila ng lamig para hindi masyadong mainit. Kasi alam nyo guys, for your information, yung ating mga manok po at saka mga kambing is nagkaka-heat stroke din po ang mga yan no. So namatayan na din ako ng mga manok no, due to heat stroke kasi sobrang init talaga ng panahon no. So kaya ngayon dahil sa meron na tayong mga halaman na nagpapalamig sa paligid, so hindi na masyadong nahihirapan yung ating mga manok no. So magpapakain na naman tayo ng manok guys, so samahan niyo ako. Dito naman tayo ngayon guys no, sa ating brooding pen no. So nandito yung ating mga sisiw, so papakainin na po natin sila para makapag-almusal po sila. Pero meron naman po silang automatic feeder. Ang i-check lang po talaga natin if baka ubos na o kaya wala nang laman yung tubig nila. So ganun po yung ginagawa natin no, kasi naka-automatic feeder naman po sila. Halika kayo guys.
So, wala nang laman yung kanilang tubig, no? Meron pang laman yung kanilang automatic feeder na pagkain. Yung ating brother din po ng Rhode Island Redis, wala na rin laman yung kanilang tubig. Ito yung mga nakatakas nating mga itik fence, no? So, pakainin na rin natin sila. Ito yung mga itik natin na dala. So, ito, lilinisin natin itong mga guys. So, ang ginagawa natin, kailangan malinis to kasi nagkakaroon ng mga sodas, no? So nahalo sa tubig. So every time na pinapalitan ng ito ng tubig guys, kailangan na linisin siya para wala pong bakterya, no? So palagi araw-araw po yan nililinis natin at pinapalitan ng tubig. So ngayon po hindi po sila naka-schedule for bitrasin, no? Kaya yung dinadagdagan natin ng King's Vitapax yung kanilang inumin. So purely tubig lang po talaga yung bibigyan natin sa kanila ngayon. Ito na Sherita, mga pag-asa. Pagkatapos po natin nung pagkain ng mga manok, mga kapag-asa, ito na naman po ang ginagawa natin nakasunod, no? Ang pagpapastol ng ating mga kambing sa kanilang pastulan, no? So minsan nakakapagod din guys, no? Lalo na sa kalagayan ko na may kapansanan na po ako ngayon. So wala po ako masyadong lakas, no? Para kumbaga makipaghabulan at malakasan dun sa ating mga kambing. Minsan na ako na nga yung kanilang hinihila, natutumba pa ako minsan, no? Nakakapagod at nakakatawa rin minsan kasi natatawa ko sa sarili ko kapag masyado na lang ako nahihila at natutumba po ako. At wala namang nakakakita sa akin guys, bukod lang sa mga kambing ko. So na masaya kami na nagtatawanan, no? So ito yung pangarap kong buhay guys, no? Simple lang. Alam ko na nakaka-relate mo po yung mga nag-aalaga rin ng kambing na mahilig din sa buhay probinsya, no? So nakaka-relate kayo. Alam natin kapwa na masaya po yung buhay probinsya guys, no? Yung ang naririnig mo na lang talaga is yung mga huni ng mga ibon, yung mga awitin nila, no? Yung mga kambing, yung mga hayop na pinagmamasdan mo, na alaga mo, mas masarap silang kasama guys. Kasi kumbaga wala talaga silang inihahatid na stress sa iyo. Malayo ka sa toxic na mga tao na minsan nakakasalamuha mo, malayo ka din sa office politics. So talagang less stressful ang iyong buhay pag nasa bukid ka, no? Kaya masaya po yung buhay sa bukid guys, para sa akin, no? Napakalaki pong tulong niya after po na ma-stroke ako. So napakalaki po yung naitulong niya sa recovery ko guys, na ito, namumuhay sa bukid, nagpapastol na lang ng mga hayop. So sasabihin ko priceless, no? Kumbaga hindi ko pagpapalit yung katahimikan na ibinigay niya sa akin. Kumbaga parang nagiging early retirement ko na siya guys, no? Hindi inaasahang retirement ito. Kung hindi ako na stroke, parang
hindi ako makakaalpas or makakawala dun sa pang araw-araw na stressful na buhay sa pagiging isang corporate employee po, no. Aminin man natin, talagang very stressful talaga yung magiging isa kang bank manager, kasi lahat ng responsibilidad nakaatang sa iyong balikat at kailangan mo talaga na mag-effort para meron kang hanap buhay, no. Sa totoo lang guys, mas masarap na minamanage yung mga manok at saka mga alaga mong hayop, no. Kasi sunod lang sila ng sunod sa'yo. Kumbaga, hindi sila matitigas ang ulo, no. So, kung ano yung ginagawa mo para sa kanila, umaayon lang po sila. Kaya, napakasarap nilang kasama, no. So, hanggang sa muli guys, no. Hanggang sa muli mga kapag-asa. Sana may naibahagi po ako sa inyo na nakatulong po, no, sa pang-araw-araw. So lagi nating tatandaan, habang may buhay po, may pag-asa, no? So ingat-ingat po kayo. Shout out po sa inyong lahat at I love you po. Bye-bye.